Isiniwalat sa Bilyonaryo News Channel ang umano'y pang-aabuso sa mga pusa sa loob mismo ng New Bilibid Prison. Kaya naman sumama ang aming team sa ikinasang rescue operation ng isang animal welfare group. Narito ang exclusive agenda report ni Hannah T. May tao talaga na talagang pag may pagkakataon na may pusa na pwede silang makain, kakainin talaga nila. Sa loob ng New Bilibid Prison, may mga inmate umanong kumakain at nagmamaltrato ng mga pusa. Ayon yan kay alias Mark na dating PDL doon sa loob ng 7 taon. Sa likod ng matataas na bakod ng Bilibid, mistulang napagtitripan umano ang stray cats. Siya raw mismo ang saksi sa matinding kalupitan sa mga pusa, lalo na't may merkado umano sa loob kung saan yun ang kadalasang ino-order ng mga inmate para kainin. Minsan, mga Chinese o Inchik ang nag-order, pero mas marami pa raw ang mga Pinoy na kumakain nito. Tinanggalan ng ulo, tinanggalan ng balat, laman loob, tapos Ginawa nila doon sa mga kinain ng ng bumili sa kanila. Bali order yun. Nandun, nakikita mo sa plastic, sa transparent na yun yung pusa. Wala ng yung dulo ng mga binti, wala ng balat, wala ng laman loob, wala ng ulo. At dahil lumulobo raw ang populasyon ng mga pusa sa loob ng Bilibid, minsay nauutusan ng mga personnel na paalisin sila roon. Sasako nila yung pusa. Buhay. O papasako yung pusa tapos kakarga. Ewan ko kung saan nila dadalhin. Baka impound nila. Katunayan, ang alaga ng kasamahan niyang si alias Ben na napamahal na rin sa mga pusa, naging biktima ng pagmamaltrato umano ng personnel. Nangyari pa yung dumampot sa pusa niya, medyo salbahe pa. Ngayon nabali-bali yung Nabuhay? Pero nabuhay pa. Bali-bali na yung hips ng pusa. May mga programa raw na sinubukang ipatupad para sa castration at vaccination ng mga pusa. Pero ayon kay alias Mark, madalas itong natitigil dahil sa gulo o karahasan. Bago makalabas nitong Nobyembre, nangako raw siya kay alias Ben na tutulungan niya mga pusa. Nagpasaklolo agad siya sa NGO na SPAR Philippines para ma-rescue ang mga ito. Sa tagal ng dagok nila sa New Bilibid Prison, ang mga alagang pusa na lang daw ang tanging pinagkukunan nila ng lambing sa bilangguan. Nasa sobrang hirap sa loob. Sobrang kahit na sabihin mo kumpleto ka sa loob, pero at the end of the day, nasa loob ka pa rin. Limitado yung galaw mo. Hindi mo kasama yung pamilya mo. Bilang pagtanaw din ng utang na loob, sinama ni alias Mark ang isa niyang alagang pusa paglabas ng Bilibid. Isinamahan niya ako for 7 years sa loob. Sa lahat ng klaseng sitwasyon ko sa loob, nandyan yung pusa ko. Tapos, nung lumaki, parang selfish naman ako na iiwan ko siya. Dumulog ang aming team sa opisina ng Superintendent ng New Bilibid Prison para tanungin kung totoo ba ang di umano'y inhumane treatment sa mga pusa. Sa tagal daw ng kanyang pamamalagi sa Bureau of Corrections, hindi raw nila alam ang nasabing issue. Wala po kaming nare-receive ng mga complaint. Ang nare-receive po namin na complaint, yung mga PDL namin na nakalmot po sila ng pusa, nakagat. Katunayan, hindi bababa sa 50 kaso ng cat bites and scratches ang naitala sa Bilibid noong 2025. Hindi rin daw totoo ang pagmamaltrato ng mga personnel sa mga pusa, pero sino man daw na mapatunayang sangkot o nag-tolerate dito ay papanagutin sa batas. Wala naman po mga reports na gano'n. Kasi kung may mga reports po na talagang cruelty with the animal, siyempre actionan po yan ang pamunuan ng Bucor, lalo na ng New Bilibid Prison. Kasi nga, dahil meron po tayong Welfare Act, di ba? Nakikipag-ugnayan din daw ang Bucor sa mga Animal Welfare Foundation para sa kapakanan at pagkakapon ng mga pusa. Kinilala ng superintendent na source of comfort ng mga inmate ang kanilang mga alagang hayop, kaya balak na nilang magkasa ng programa tungkol sa wastong pangangalaga sa mga pusa. Kalaunay pinayagan ng BNC makausap si alias Ben na nananatili sa loob ng Bilibid. At na-rescue namin ang ilan sa mga pusa niyang may sakit at mga bagong panganak, kasama ang SPAR Philippines at Strays Worth Saving. Mangiyak-ngiyak siyang umaming mamimiss niya ang mga ito. Sa totoo lang, ma'am,
Ako parang mahiyak ako, ma'am. Yan na lang, ma'am, ang ano ko, ma'am. Pag oras, ma'am, na maalaala ko yung pamilya ko, ma'am. Yan na lang ginawa kong paraan, ma'am, na yung pusa, ma'am. Yan na lang ako malibang, ma'am, na malis yung problema ko, ma'am. Mamimiss ko kasi yung pamilya ko, ma'am. 21 years nang nakakulong si Ben dahil sa kasong murder na ayon sa kanya ay dahil sa self-defense nang magkaroon ng pagtatalo sa isang kapitbahay. Matagal na raw siyang umaapela sa kaso pero nananatiling walang usad ito. Sana po, ma'am, na may tutulong po sa akin, ma'am. Kasi matagal na ako, ma'am. Wala pong tumutulong sa akin, ma'am. Kaya, ma'am, ang ginawa ko dito, ma'am, kahit labag sa batas ng Bucor, ma'am, na mag-aalaga ng pusa dito, ma'am. Hingi talaga ako ng pasensya, ma'am, sa mahalin namin direktor, ma'am, at saka kay Commander of the Guard, ma'am, na sana, ma'am, mapapatawad nila ako. May mga kuting pa raw siyang ni-request sa amin na maiwan para maalagaan niya raw ang mga ito. Ilan sa mga pusang na-rescue may mga sugat sa tenga, likod at tiyan na ipapasuri muna ng SPAR sa vet bago bigyan ng shelter. Bagamat sanay na sa buhay selda si alias Ben, hiling niya sa amin. Maranasan ng tamang pag-aaruga ang mga pusang minsan na niyang inalagaan dito sa New Bilibid Prison. Para sa Agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.